bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ang running debate ng ang dating daan ni Brother Eli Soriano versus ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Patutugtugin natin ang buo at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Edisyon ng ating pagtatanghal, kaya sige. Ay, alam mo, Brother Josel, gusto ko mag-interrupt ka ko sa regular programming mo. Bakit po? Dahil kanina, hindi sinasadya kasi, ay may hinihintay akong tao sa Quezon City. Andun ako sa Quezon City. Merong isang kapatid na, Brother Eli, tinumay ka ito, inaatake ka rito ng Iglesia ni Manalo, sabi. Habang naghihintay kami, na-focus ako dun sa pinakita ng kapatid, masyado palang pagmamalain ng ginagawa sa atin doon. That is directly maligning my person. Ang trabaho ng Paul at saka nung isa pa, Sandoval yata yun. Michael daw po. Oo, yun. Naitawag ko tuloy sa studio kung na-tape nila. Yung kasalukuyan naman pala nilang itinitape. Sabi ko, sige, i-tape nyo at nang masagot natin. Dahil yung ibang mga publication, yung kanilang mga sinasabi, ulit-ulit na lang, nasagot na natin yun, Brother Joseph. Opo. Pero ito, meron silang mga comment na below the belt na gusto ko sanang masagot. Kung pwede nating masagot ngayon. Yung mga comment lang na below the belt. Paano ba ito? Naka-ready na ba tayo dyan sa natin? Sige po, meron daw pong ilan na na-ready na, Brother Eli. Siguro po, magandang unahin na po natin para masagot naman po yung mga sinasabi ninyo. O sige, ibigay natin, direct. I-play natin muna para alam natin kung ano ba yung sinasabi ni Brother Eli kanina na isinusumbong sa kanya na mga paninirang puri na naman itong mga tinamaan ng magugulo na ito na sila Paul. Kaya, anong tawag po niya, kapatid na Ramil, alang-alang sa lahat ng mga nagsusuri, nung ditong punong ito na taga Pampanga, pagka ang tao raw po ay naging Diyos, anong tawag niya huron? Meron pong pahayag siyang ganito. Paano ho tayo magiging anak ng Diyos kung tanggapin natin si Kristo? Pag tinanggap natin si Kristo, yung tunay na Kristo ng Biblia, hindi yung Kristo ni Eddie Villanueva at saka ng Beloved Evangelist. Lalong hindi Kristo nung bulaang apostol sa Marikinang matakaw ng pera, hindi yung Kristo na yon. Yung Kristo nasa Biblia. Pag yun ang tinanggap mo, sabi sa Biblia, binibigyan ka ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang unang-unang step toward, yung aalis ka sa pagiging tao, to exaltation. The first step to exaltation is accept the true Jesus Christ of the Bible. Accepting Him, you will receive the power to become a son or a daughter of God. Pagka natanggap mo siya, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. At pag anak ka na ng Diyos, anong tawag sa'yo ng Diyos? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kaya ito tanong, kapatid na Ramil, yung kanyang turo-aral, yung tinatawag na exaltation, mula raw sa pagiging tao, pagkatapos ay magiging Diyos. Tatanggapin si Kristo para maging Anak ng Diyos at maging Diyos na rin. Kasi sabi niya, dapat ang sasabihin, nakasulat. Nakasulat ho ba yun?
Nakasulat po, kapatid na Michael. Oo. Pero hindi po sa Biblia, mga kaibigan. Alam niyo kung saan nakasulat? Saan nakasulat? Dito po, sa Aklat ng Mormons. Ito po. Ina mo to, Huwag po sinungaling sana na to. kayo magagalit. Ano po? Hindi raw sa Biblia nakasulat. Anak, yun daw, ang tao magiging anak ng Diyos. Pag naging anak ng Diyos, magiging Diyos ka, no? Hindi raw sa Biblia nakasulat. Sa Aklat daw ng Mormons, kundi sinungaling itong magkabarkadang ito. Wala, hindi raw nakasulat sa Biblia. Ang binasa ko Biblia, Brother Josel, Opo. yung 82.1 ng awit, Awit. no? Mabuti, basahin natin, lagay natin sa screen. Ito pong nakasulat, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos, siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Sa 6, aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Ang Diyos ang may sabi nun kayo yung mga Diyos Dahil kaya sila mga Diyos, dahil anak sila ng kataas-taasan. Hindi raw sa Biblia nakasulat. Hindi inililigaw yung miyembro niya nakikinig sa kanya. Di ba? Malaki sinungaling ito kabarkada. Tumataba sa kasinungalingan ng walang hiya. Hindi raw sa Biblia nakasulat. Pero hindi yan That is not my point. Yung sinasabi kong pagmamalain sa akin, yung tungkol sa pera, yung na sinasabi ko kanina kay Brother Mel, hindi naman yan, party na. Ibang araw natin sagutin yan. Okay. Kung naka-cue tayo dun sa isa, tuloy natin. Ito po yan. Pakinggan na po natin siya kung sa ano raw matatakaw ang mga may espiritu ng demonyo. Narito po. May matakaw sa pera. Maramot, matakaw pa. Hidhid, ganid pa ang tawag ng Tagalog. Hidhid pa, hidhid. HID, hidhid. Meron ganon, ang takaw sa pera. Matakaw sa pagkain, matakaw sa lahat ng bagay. Yung mga ganon, may espiritu ng demonyo. May matakaw sa pera. Maramot, matakaw pa. Hidhid, ganid pa ang tawag ng Tagalog. Hidhid pa, hidhid. HID, hidhid. Yung mga ganon, may espiritu ng demonyo. Abangan po ninyo at malalaman nyo kung sinong numero 1 sa panahong ito na ganid, hidhid, matakaw sa pera. Isipin kaya ng mga nakikinig na siya ay matakaw, ganid, hidhid pa at matakaw sa pera? Tsak na hindi. Tsak na hindi iisipin ng mga hindi naman nakakakilala sa kanya na yung palang inaatake niya, yung sinasabi niyang matakaw sa pera at sobra pa sa takaw Pagka sobra sa takaw, ganid pa kung tawagin, hidhid pa. Hindi aakalaing siya ang isa sa katuparan nun. Lalo pa nga at meron po siyang ganitong sinabi. Panoorin pa at subaybayan po ninyo. Contributions are given with the voluntary price from the giver. Sister Luz. No fixed amount, Brother Eli. No fixed amount. Contributions are given with the voluntary price from the giver. Sister Luz. No fixed amount, Brother Eli. No fixed amount. Kapatid na Michael. Opo. Paano mag-aakala yung hindi nakakakilala sa kanya na yung palang sinasabi niyang matakaw sa pera, ganid sa pera, isa siya ron. Siya pala ang tinutukoy nun. Hindi ko mag-iisip Mga kababayan namin, kilala nyo na po kung sino ang tinutukoy ng puno. Kayo na magpasya. Ganun ba yun? Anong point doon? Hindi, kasi pinapalabas nila. Akala ko nagkaintindihan kami ni Mel Tapos may iduduktong sila dyan na ako humihingi ng 1,000 sa isang miyembro, ganon. Merong ganon Pero tignan muna natin kung ano yung kinuha nilang tape, sabi ko, yung merong takaw, may taong matakaw sa lahat ng bagay. May matakaw sa pera. May matakaw sa may hidhid, may matakaw sa pagkain. Yun merong nagtanong yata na kung tungkol sa mga espiritu di ba, brother? Hindi ko na ma-recall Pero ang pinaliliwanag ko noon, may mga espiritu ng demonyo sa tao. Kaya pag ang isang espiritu nasa sayo, ma-manifest yun sa
sa iyong ugali. Meron tao, halimbawa, may espiritu ng katakawan, matakaw sa pera, meron matakaw sa babae, meron matakaw sa karangalan, meron matakaw sa poder o sa kapangyarihan, may matakaw sa, merong greed, no? Ayun. Tapos, pinalilitaw nila, ako yung sinasabi ko na yun, di ba? Dahil, tungkol naman sa abulo yung isang kinuha nilang pinagduduktong-duktong nila yung di magkakasamang tape. Makikita mo lang iba ang suot ko dun sa isang pagkakataon no? Natural, ang ginagawa nito mga ito, ginugulo yung mga tagapakinig no? Para kunyari, inaano nila ako, pinagko-kontra-kontra nila yung sinasabi ko, no? Hindi naman magtatagumpay itong mga ito Ang katunayan nga, miyembro nila lumilipat dito. Naintindihan ng mga miyembro nila na sumusubaybay talaga na ang ginagawa lang nito, panlalansi sa tao, pandidemonyo dahil hindi naman magkakaugnay na salita, pinag-uugnay. Kagaya halimbawa nun, ang contribution, walang fixed price, ang sabi ko. No? Ayun. Pero pinapalitaw nila ngayon, ako, humihingi ako ng fixed price. Kaya ako kayong ganid sa pera. Ang sabi pa nung Paul, dayok-duk daw ako sa pera. Ewan ko kung kaya niyang tindigan sa husgado yan, na dayok-duk ako sa pera. Kahulugan niya yon doon sa sinabi ko, no? Meron, ewan ko, di kami nagkaintindihan yata ni Brad. Meron daw po tayo sa kabilang tape ng sinabi nila na yan, Brother Eli. Ganito naman. Ulitin po natin. Direct Boots, pakisuyo nga po. Pero para turo ko, o ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, hindi ganon. Dito, basta ayon sa pinasya ng puso mo, maluwag sa kalooban mo, at ayon sa pagkakilala mo. Ayan ang sinasabi ko, no? Na sa atin, sa isang pagkakataon, iba yan, dahil nakabarong Tagalog ako dyan na maputi. Sabi ko sa atin, ang abulo yan, dahil alam mo, may mga question and answer portions tayo, Brother Joseph. Apo. And our listeners, sila mga saksi na iba-ibang pagkakataon, mga tanong na iba't ibang mga tao. Sabi ko, sa Biblia, wala nung totokahan mo yung tao, 1,000 ka, 5,000 ka, ganon, no? Kasi yung abuloy, dapat manggaling dun sa puso nung nag-aabuloy, di ba? Voluntary, kaya nga sabi ni Brother Willie, walang fixed amount. Ngayon, iduduktong nila yan sa isang pagkakataon, yung bang tape na ninakaw ng iglesia ni Manalo dito sa ating central, kapatid na Joseph, na hindi naman natin ibin-broadcast. Ibo-broadcast nila, doon nila idudugtong yan. Sabi ko, hindi ako nag-aplatakda na ikaw, 1,000 ka, 5,000 ka, wala akong ginagawang gano'n. Tapos meron silang papakita, eto ngayon. Meron ba dyan? Nakakita na tayo? Nakikinig sa kanya Opo. Akala daw niya, yung doon sa grupong yun, walang abulo yan Opo. At talagang akala niya, ganyan nga, voluntaryo. Dahil sa ganyan-ganyan nga siyang magsalita na para ituro ko, ikaw, 1,000 ang ibibigay mo, hindi ganun dito. So alam niya na talagang dapat voluntaryo na po. Oo. Totoo ba itong sinasabing ito ng puno ng isang samahan na yon? Talaga bang kung magturo siya, halimbawa, ng pag-aabuloy, voluntaryo ba na nagbibigay yung kanyang mga miyembro? Wala ba siyang sinabihan ng, ikaw, 1,000 ibibigay mo? At ang totoo, kapatid na Paul, po namin, mga kaibigan at mga mahal na taga-subaybay, isa po sa katuparan ng ganid, matakaw sa pera, yung puno ng samahan ngayon. Maaring masakit, kapatid na Michael. Hayaan na nating siya mismo, di ba? Pakinggan natin siya kung ano ang itinuro niya, sinabi niya sa kanyang mga miyembro sa isang pagkakataon. Ang totoo, hindi isang pagkakataon lang Maraming pagkakataon ang pagtuturo niya. Panoorin at pakinggan po ninyo. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon. Paul, para makalikom ho siya nung tinasabi niyang 20 milyong piso at tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo lang naman kayo may 20 milyon At naman to sinungaling na to,
may tinakdaan daw akong miyembro. Hindi ba malaking kasinungalingan, ano? Meron ba ako sinabi, 1,000 ka, 5,000 ka? Kasi yung sinasabi ko nung una, sa Abuloy, hindi pwede yung may fixed price na 1,000 ka, 5,000 ka, yun. Wala naman akong ginagawang ganun kahit kailan. Kaya dinuktong nila dun sa isang pagkakataon na nagre-raise tayo ng 20 million, Brother Willie, para dun sa convention center. Hindi abuluyan yun na yung abuluyang regular, ano? Yun ay para dun sa convention center na ginastusan ko ng mahigit na 100 milyon, nagpapatulong ako sa mga kapatid, 20 milyon lang ang hinihingi kong tulong sa kanila. At ang sabi ko, yung pala ka akong 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000 eh. Kinukuwenta ko eh. Wala naman ako sinabi, 1,000 ka, 1,000. Meron ba nun? Wala pong ganun. Meron ba nun? Wala po niya. Inililihis nung tinaman. Walang yari nitong Michael na ito. Kasabi-sabi, sinabi niyo, tigi 1,000 lang kayo. Tigi 1,000 kayo. Meron ba nun? Hindi natin yun. Kung meron akong sinabi nun. Meron ba ako sinabi na tigi 1,000 kayo? Wala naman ako sinabi tigi 1,000 kayo eh. Kinukuwenta ko na, kung halimbawa, 20,000 ang mag-aabulo yan, at saka yan, hindi abulo yan na yung doktrinang abulo yan na pagtulong sa iglesia, Brother Jose, ano? Yan ay para sa convention center. Na ginastusan ko na ng mahigit 100 milyon, humihingi lang ako ng tulong sa miyembro. At sino nagbigay sa akin ng 20 milyon na yun na estimate? Yung construction company, Brother Jose. Kung matatandaan mo noon, meron tayong kontrata doon sa construction company ni Miss Imelda Papin. Imelda Papin. Oo, sa kanila nakapirma tayo ng kontrata na 6.5 million sa bubong, ano, Brother Joseph, ano? Bubong 'yon at saka insulation. Pero roon yung mga ibang gastos na para mailagay yung bubong. Kaya nagre-raise tayo ng 20 million nun para sa convention center. Pinalitaw na ako raw ang galid at matakaw bakit sa akin ba mapupunta yung pera? Ha? At kung matayo ba yung ating ginagamit, para sa akin ba yon? Hindi naman tayo kagaya ng iglesia ni Manalo na corporation soul, na lahat ng iabuloy ng miyembro nasa control ni Manalo. Sa atin, hindi ganon. Pwedeng tingnan ang ating rehistro na dito, ang pag-aari ng iglesia ang may control. Hindi kagaya ng iglesia nila na corporation soul, Brother Joseph. Opo. Para iparatang sa akin na yung 20 milyon nanghihid-hid ako't nang gaganit sa miyembro, gago yung tarantado na yan. Di ba? Opo, tsaka gusto nilang imarka, Brother Eli, na itinutwist po kasi nila eh. Tinotokan nyo sa tao. Nagkukwenta lang ako eh. Hindi ko naman tinotokan, nagkukwenta ako eh. At saksi mga kapatid, na wala tayong hininga sa 1,000 ka, 1,000. Wala naman ganun eh. I am consistent with my teachings na pagka yung abulo yung sinasabi sa 9:7 na 2 Korinto, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasyan ng kanyang puso. Hindi ba ganun, ano, Brother Joseph? Kaya sabi ko, walang fixed price yun, sabi ni Brother Willie. Inaano naman nila, ito namang tulungan na hinihingi ng construction company na 20 million. Parang pinatutunog nila sa tagapakinig natin, para sa akin mapupunta yun. Kaya ako'y hid at ganid ako. Tinan mo, dispirado kasi ito, mga gagong ito eh. Brother Joseph na gusto nila talagang sirain ang pagkatao ko eh. Ang mga kapatid natin, hindi nila mapapanghina ang kalooban dahil alam ng mga kapatid ko anong pangyayari yan eh. At yung tape na pinakikita nila yan, hindi yan for broadcast. Yan eh sa isang pulong ng kapatiran sa pasalamat, Brother Joseph. Exclusive. Internal affair ng samahan yan sa pagtatayo ng ating convention center. Ninakaw ng iglesia ni Manalo sa ating central yan, tape na yan. Kaya nga nasa kanila eh. Nagutos sila ng magnanakaw dito eh. Nakakuha sila, may tik-tik sila rito eh. Ang may pakanan yan, yung magkakabarkada na yan, Brother Joseph. Subukan yung i-demanda ako na sinasabi ko ninakaw niyo yung tape na yan. Wala kayong ipakikita na yan eh. Napunta sa inyo dahil ibinroadcast namin yan. Di ba? Hindi broadcast material yan, lalong hindi namin pinamimigay sa inyo yan. Kundi kayo mga walang ya kayo, ninakaw nyo talaga yan. Para siraan tayo, Brother Joseph. Pero ang taong nakikinig na may isip na ginagamit, iba yung abulo yan na ipinaliliwanag ko dun sa isang tape na yun eh, walang presyo piho. Iba yung gastos. Hindi po pwedeng sabihin yung gastos eh, walang presyo piho yun. Ang kumarkula nun, yung construction company, Brother Joseph. Hindi ba? At yung 20 million na yun, nagpapatulong ako sa kapatid dahil
Ako, unang ginastusan ko, yung lupa ko, ay iginawa ko ng papel, ang tatay mo pa ang gumawa, Brother Joseph. Opo, alam ko po yan. Tatandaan mo Opo. na ang lupang ito, bagaman ito'y nakapangalan sa akin, ang deed of sale, pag ito'y nabayaran ng buo, ito'y sa iglesia ito. Kasi ang may-ari ng lupa ayaw makipag-deal sa maraming tao, gusto ako lang. At ito na may nakuha ko siguro, bago natin ginamit ito, mga 7 years before, nakuha ko na itong lupang ito, Opo. kinuhulub-hulugan ko. Ngayon, lumaki nga ng lumaki yan hanggang naging 30 hektarya, kapatid na Josel. Yan ngayon ang ginastusan ko, hindi ako nanghingi sa kapatid, hindi ako nanghingi nung pambili ng lupa. Pero nung andyan na yung lupa, tatayuan ng convention center, ginastusan ko yung convention center, pinatambakan ko. Siguro, naipatambak ko, hindi lang 50 milyong piso ang tinambak dito dahil palaisdaan nito Brother Joseph. Opo. Ngayon, nung matambakan na, tinatayuan ng istruktura, kinukulang na ngayon ng budget hanggang doon sa paglalagay ng bubong. Kaya tayo nanghihingi ng 20 milyon sa kapatiran para pagtulong-tulungan dahil hindi naman ako nanghingi sa pasimula. Hindi ko naman kayang mag-isa ipatayo. Sila nga kahit kaapu-apuhan na ng miyembro nila, hinihingan pa nila ng pangpatayo ng kapilya, di ba? Opo. Para sabihin hid ako dahil doon, maling analysis at maling pagpaparatang, Brother Joseph. Baligtad po yan. Masamang isip ng taong masasama ang kukote, hindi ba? Mismo po. Ang katunayan, wala naman ako sinabihan doon sa video na yun. Tigi-tigi 1,000 kayo. Meron ba ako sinabi nung, kagaya ng sinabi nung tarantado na yun? Wala Meron ba ako sinabi, tigi-tigi 1,000 kayo? Meron ba ako sinabi nun? Wala. Pakinggan nyo. Ulitin natin, kapatid na nyo. 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang, meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang, meron ng 20 milyon. Para makalikom... Meron ba tayo sinabi, tigi 1,000 kayo, tigi 1,000 lang, meron na tayong 20 milyon. Kinukwenta natin yung gastos. Oho. At pinagkakaisahan natin doon sa pagkakataon na yung Brother Joseph, kung tutulong ang kapatiran, kung hindi. Tingnan mo. Di masama intensyon yung mga tao na yun. Nilalagyan nila ng masamang kulay yung maayos na pag-uusap na yun, Brother Eli. In fact, yung mga kapatid doon, naintindihan na lang mabuti yun Yung pagkukwenta na yun, kapatid na Danny. Hindi naman malisyoso, kapatid na Josel, yun pinare-rewind ni Brother Eli, kapatid na Mel. Yung una pa, nangako kasi itong Michael na ito na saka si Paul na di umano, may pinangako siyang tinotokahan tayo. Yun ang hahanapin natin sa kanya ngayon I-rewind natin ng kaunti, kapatid na Mel, at tingnan natin kung may maililitaw ito si Paul at si Michael na taong tinukahan ni Brother Eli Na kahit isang tao kahit na isang tinukahan tao lang, po, Brother kahit Danny. isang tao po. Oo. I-rewind natin. Obligasyon niya ni Paul ngayon. Ano, Paul? Pakita mo kung sino talaga hid-hid, Tingnan natin doon sa pinlay ninyo kung naipakita ninyo. Base nangako siya. Hindi ka talagang may tinotokahan Saka meron pa siyang comment doon Sabi ko kay Bradman, pakita niya, dayok-duk talaga pala sa pera Opo. ito, sabi. Dayok-duk daw ako sa pera. Hindi ako dayok-duk sa pera para masabi ko sa'yo. Ang dayok-duk sa pera, yung nagsiyaman sa reliyon. Dati, walang pambayad sa bangka, 2 pera. Ngayon bilyonaryo, di ba? Yun yung mga dayok-duk. Di ba? Opo naman. Tingnan mo ako sino ang dayok-duk. Pakilagay mo sa screen kung anong klaseng mga ministro ang ministro ng Iglesia ni Cristo. Tignan natin kung sino ang dayok-duk sa pera. Hanapin nyo lang yung puntong sabi, dayok-duk daw ako sa pera. Tapos, pero ipakita muna natin kung sino dayok-duk talaga sa pera, Brother Danny. Andyan yung circular na pinirmahan ni Manalo na kung sinong mga tao yung mga dayok-duk sa pera. Pakibasa mo nga yan. Pwede bang ilapit yan para mabasa natin? Baka pwedeng i-close pa natin. Kung ako ang dayok-duk sa pera o ang iglesia ni Manalong mga ministro ang dayok-duk sa pera, Brother Joseph. Aha. Yung nakalagay yata dyan. Pakilang. Dapat meron tayo kasi rito. Gabi-gabi na lang ganyan Lapit natin ng konti po at medyo bagaman ito, kapatid na Josel, kasi kumbaga desperado para sa Saddam ito, kapatid na Josel, wala silang pakialam. Pero sasagutin natin sila, Brother Danny. We will not be as desperate as they are. Opo. We are just for the reasons, really, the reasons for the truth. Eto, babasahin ko ito, no? Meron ako ritong kopya. Ilagay nyo sa screen. 42 Broadway, New Manila, San Juan,
Rizal, Kapuluan, Pilipinas, Hunyo 3 de 1937 at Mayo 27. Sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng pook ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ayan, sa Kapuluan, Pilipinas. Ang Kristo nila noong K pa, hindi C. Mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin sa inyo na sila kapatid na Norberto Cruz, Antolino Macasiano, Bienvenido Castro, Simplicio Elizaga at Fortunato Lozano ay nawalan ng karapatan sa pagkamanggagawa sa kanilang pagkaministro, no? Dahil sa kasalanang paghalay at pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sila Fortunato San Esteban at Joaquin Balmores ay dahil sa pagbali ng labis at panglilinglang sa mga naglalagay ng okay na ito'y makalawang ginawa sa isang pagkakataon. No? Ako ngayon ng dayok-dok sa pera, yung palang mga ministro nyo nang lilinglang pa ng naglalagay ng okay para makabali ng higit sa kanilang dapat na tanggapin. Ano? Tuloy natin ang pagbabasa. Si kapatid na Vivencio Cosico ay sa pagbali ng higit sa kanyang tinatanggap. Si Cirilo Gonzales ay di lamang sa labis na pagbali, kundi sa paggamit din ng diwasto ng pagmamalabi sa kanyang karapatang hawak na pagkatagapamahalang katulong ng iglesia. Ang kanilang bali ay umaabot sa makalawang ibayo ng halagang kanilang tinatanggap buwan-buwan. Si Felix Ortiz ay itinitiwalag dahil sa panglilinglang sa pag-utang sa mga kapatid na ang sinasangkalan ay ang ating tanggapan. Si Antonio Collantes ay itinitiwalag din sa iglesia dahil sa paghuwad sa pangalan ng tagapamahala ng Dibisyon ng Laguna upang makakuha ng kwarta sa ingat tiyamang pampuok at ikalaway ang kanyang pagsasamantala sa kamangmangan ng isang dalaga upang maitana. Kita mo, sino kaya ang dayok-dok ngayon sa pera, kapatid na Dani? Ako kaya o ang mga ministro ng Mga iglesia ni ministro Manalo? po nila yan eh. Mga ministro po nila yan, Brother El. Oo nga, kamag-anak ni Paul yan eh, yung Opo. mga dayok-dok na yan eh. Yan ang mga dayok-dok, di ba? I Totoo do po not yun. mean harm, ha? Sinasabi ko, sumasagot lang ako. Kasi, sabi nila, dayok-dok daw ako sa pera eh. Dahil humihingi ako ng tulong sa kapatid na 20 million para dun sa convention center na ginastusan ko ng mahigit sa 100 million, Brother Danny. Totoo po yun. At itong itinatayong ito, hindi para sa akin to. I want you to note this. Hindi ito para sa akin. Pag-aari ito ng kapatiran, paano sasabihin ako'y nang dadayok at nang gagalit sa pera, Brother Danny, no? Hindi naman para pala sa akin itong sinasabi kong ito. Yun nga po, Brother Eli. Kasi po, naisip ko rin, yung sinasabi po nila na yan sa inyo na nanghihingi kayo ng 20 million para po dun sa kapilya natin, ano? Samantalang, kung halimbawa na nagbigay ng ganung halaga yung mga kapatid, pero gumastos na kayo ng 100 million, mas marami na kayong ginastos, magiging para sa kapatiran naman yan. Samantalang sa kanila naman po, yung mga miyembro ang bigay ng bigay. Pati nga doon sa mga pinakita nating pruweba dati, pati yung mga batarins na trabaho, lahat po yun galing sa miyembro. Pagkatapos, magiging kanila. Kaya baligtad po eh. Sa kanila, ang magbibigay puro miyembro, tapos magiging kanila. Magiging sa ministro. Oho. Dahil corporation soul eh. Opo. Walang pakialam ang miyembro pag nairehistro na, hindi ba? Opo. Samantalang sa atin naman, kayo yung gumastos ng gumastos, tapos magiging sa miyembro. Kaya sila ho ang hid-hid dyan eh. Tama yan. Yun ang mabuti pakita natin yung sinabi na ako raw dayok-dok sa pera. Meron na ba? Nandyan na? Andyan na ba? Eto na daw Sige po, po. Brother Eli. Sige. Soft drinks doon, tinda Opo. rin niya yun eh. Oho. Pagkatapos nung bumili yung kanyang miyembro daw, uminom ng Pepsi o kaya Coke, pagkatapos ay bumili ng lumpia, at pagkatapos yung iniabuloy ay 10 piso, 20. 20 pesos, masama ang loob niya. Ano masasabi niyo sa ganyang uri ng mga ngaral? Hindi ba? Naiiling po ako, kapatid na Paul eh. Oo, at hindi lang yon. Panoorin at pakinggan pa po ninyo ito na nagpapatunay talagang ang pag-uusapang pera, dayok-dok itong taon to. Dayok-dok na ba? Dayok-dok na mga pera.
Biro mo, ako paratangan ng dayok-dok sa pera, Brother Joseph. Naku, Paul. Tumingin ka lang sa salamin, alam mo na kung sino dayok-dok eh. Naman, oo. Kundi pa, pati ba naman lumpia na tinitinda eh? Ano ba ang problema niyo ron, Paul? Nakatikim ka ba ng lumpia o nakapang-umit yung inyong tik-tik? Ha? Ewan ko sa inyo. Sino ba ang dayok-dok? At hindi maganda lang ang pagkaka-presentation diyan sa video eh. Let us devote some other time for this. Gusto kong masagot ito ng blow by blow, Brother Joseph. Yung biniling ko kanina hindi nasunod eh. Kasi gusto ko ako na mismo ang ano niyang mga tape na yan. Kasi makikita mo rito na yung paratang na ako raw dayok-dok sa pera dahil daw nagtitinda raw tayo ng lumpia saka soft drink. Meron ba naman dayok-dok sa pera nagtitinda ka nga? Kadayok-dokan ba yung magtinda? Di ba? Walang makitang foul dun eh. Ang foul dyan, ang mga dayok-dok sa pera, Paul, yung mga kagaya ninyo na nagtitinda ng mga pasugo ninyo, pinagsusulatan nyo ng mga sinasabi nyong aral ng Diyos, naglalagay kayo ng mga talata ng Biblia dyan, tapos binibenta nyo, biro nyo, kalakal nyo, aral, salita ng Diyos na iniimprenta ninyo. Bawal sa Biblia yun. Yun ang bawal po, brother. Basahin natin sa 23 ng Kawikaan, Brother Joseph. Yan ang dayok-dok. Ito po sinasabi rito, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Bawal palang ibenta yung katotohanan, yung karunungan, turo at pag-unawa. Pero lumpia, hindi. Walang nakalagay. Huwag ka magbibenta ng lumpia. Dahil pag nagbenta ka, dayok-dok ka sa pera. Tignan mo, dispirado eh, no? Naglalagay sila ng malisya sa isip ng tao na tayo raw, dayok-dok sa pera dahil may tinda tayo nung mga kung ano-anong tinda. Pati nga shampoo, sinasabi. Tinan mo yung sinasabi na, sabi ko raw sa mga kapatid, bibili kayo ng bigas, dito na kayo bumili. Di ba? Dito kayo bumili ng shampoo. Kasi meron tayo rito maliit na grocery, Brother Josel. Ito, inumpisahan ko itong grocery ito, pinuhunanan ko ito, no? At alam mo, pinuhunan ko rito, alam mo ito Brother Josel, asawa mo lumahad nito eh. Opo. Ang pinuhunan ko dyan, yung card ko, yung credit cards ko, namili ako sa malalaking supermarket at mga bodega store ng mga grocery items, pati bigas, binili ko. Sabi ko sa mga kapatid, dito na kayo bumili, kaysa bumibili pa kayo sa labas, dahil yung kikitain doon, alam naman ng kapatiran, yung kinikita ron, sumusustini doon sa ating ospital, yung mga pinagagamot doon na walang pera, mga walang gamot, walang pambayad sa doktor. Yung konti-konting kinikita doon sa grocery, doon napupunta yun. In fact, pagkatapos kung buksan yung grocery na itayo ko na, pati building ako nagtayo, tapos nung operational na, hindi naman ako humahawak ng kahit 5 pera o pakinabang. Dinadala doon sa ospital ang kinikita noon para tumusto sa mga paunti-unting gamot na kailangan ng mga kapatid nating may mga nangangailangan ng gamot. Meron tayo nga ipinadadialysis natin linggo-linggo, di ba Brother Jose? No? Mga kapatid na kapuspalad na walang anuman sa buhay. Paano kung naging dayok-dok sa pera kung sabihin ko, mga kapatid, doon na kayo na bumili. Pati shampoo nyo, dito nyo nabili. Kasi yung kikitain doon, itutulong doon sa mga kapuspalad. Hindi naman mapupunta sa akin. Hindi naman itong mga masasama ang kukoting ire. Alam mo ang laman ng utak niyan? Ano po? Isang tropang demonyo. Ang dami Baka ho yung pulutong doon sa Biblia napunta sa kanila. Hindi. Bukod doon sa pulutong na yun, nadagdagan pa. Baka 7 beses. Pulutong ng mga demonyong nasa utak niyang magkabarkada na yan. Alam mo kung bakit, Brother Joseph? Hindi naman inaalam saan ba mapupunta yung pakinabang doon sa bibili ng mga kapatid na bigas, shampoo, kung ano-ano, mga grocery items. Saan ba mapupunta? Sa akin ba? Wala. Hindi po ganun yun. Sa bagay po, Brother Eli, hindi sila interesadong alamin at malaman. Kasi ginagamit lang nila yung mga, yan ang mga video na yan natin. Hindi naman natin i-broadcast yan sa Brother Josel eh. Alam mo, yung mga video na yan, pirated yan, ninanakaw nung kanilang rito. Nung kanilang tik-tik dito. Tapos,
Kaya nga tinan mo, hindi nila maipakita ng buo sa bayan di ba? Na nagsasalita ako di ba? Meron lang nakapirming frame sa screen, pero hindi yung laman nung frame, hindi yun yung video Hindi po yung audio. Yung audio, kung saan-saan lang nila kinuha, ninakaw lang yung mga tape na yan dito sa akin. Opo. Ngayon, mga pagsasalita ko sa mga kapatid, pagpapayo ko sa kapatid, halimbawa, kagaya nung halimbawa, meron akong narinig pa kanina sabi, yun daw sa may siniguelas, pinabenta ko yung siniguelas ng 500 para raw mapunta sa akin. Tinan mo katarantaduhan niya. Hindi naman nila inaalam ang umpisa nun Ganito kasi, di ba, may mga kapatid na Josel, kung minsan, kagaya nung minsang mag-birthday ako, alam mo naman yung pagdating ng aking kaarawan sa espiritu, di ba? May mga kapatid nagdadala ng, minsan mga pagkain, nagdala ba si kapatid na salita, nagdala ng isang kahong mansanas, at isang kahong ubas, isang kahong kahel. Sabi ko, aanin natin to si Sally, sayang naman ang pera rito. Yung ba naman, nilagay mo na lang sa gawain ng Diyos yan Hindi ka, brad, birthday mo naman para sa'yo. Makakain ko ba lahat ito? Ayoko namang nagkakakain yung mga imported na prutas. Alam mo naman yun, brad Jose, hindi ako nagkakakain yan. I believe, dito sa ating bansa, may prutas, dapat ang kainin mo yung prutas dito. Kakain ka ng kahil galing sa Amerika, 2 buwan ang ibinibiyahe sa barko. Pagdating dito niyan, asim na lang ang natitira, wala na yung mga mahahalagang mga bitamina, hindi ba? Yun ang madalas ko sinasabi sa kapatiran. Sabi ko, kaysa bumili ka niyan, buti pa inilagay mo na lang sa gawain yung pera na yan Kasi para sa akin nung isa mag-birthday ako, may nagdala ng isang kaing na lanso, na yung siniguelas. Hindi ko naman makakain yun, Brother Jose, At kung halimbawa naman, papakain ko naman sa mga tao rito, hindi naman kakasya yung isang kaing na siniguelas. At birthday ko naman yon, di ba lagi kong hinihiling sa kapatid, pag birthday ko, sabi ko, yung iririgalo nyo sa akin, humanap kayo ng kapatid na kapuspalad, yun ang regaluhan nyo, wag ako. Ganon din si kapatid na Daniel, di ba? Kung meron siyang kaarawan, pagkakaarawan namin, kaarawan niya, kaarawan ko, ang hinihiling namin sa kapatid, kaysa kami regaluhan, ang regaluhan yung mga kapatid na mga kapuspalan, di ba? Opo. Kaya sabi ko doon sa isang kapatid, kung yan ba namang siniguelas na 500 piso, binenta mo, halimbawa, 500 piso yung isang tiklis niyan, inilagay mo pa sa gawain ng Diyos. Kasi ayoko nga sa akin ibigay Brother Jose. Kaya nga sabi ko sa gawain ng Diyos Alam naman natin, pag sinabi sa gawain ng Diyos, dun sa abuluyan nyo na pinambabayad sa mga obligasyon ng pagpapalaganap, na hindi naman ako may hawak ng pera na yon. Para iparatang sa akin na nanunwapang ako dun sa mga ganong salita. Gago talaga itong magkabarkadang di ba? Pero I just want to answer that next time kasi hindi maganda yung Gahol po sa pag-edit ng mga dapat ipasagot sa inyo, Brother Eli. Pero ganun pa man Pero kapatid na Josel, ang atin pong nakita naman, klaro naman, bigong-bigo itong grupo na ito ni Paul at saka nung Michael na ito, na maipakita yung sinasabi niyang pangako na di umano may tinukahan si Brother Eli. Ang ipinakita niya ngayon ay yung meeting natin na kung saan nagbigay si Brother Eli ng kuteho na yung pangangailangan. Opo, pangangailangan ng 20 million. Pag hinati-hati mo yun doon sa 20,000 tao. Sige, 1,000 lang. Opo, at pwede naman yung paghati-hatiin mo naman sa 40,000, tigpa 500. At pwede mo naman yun hanggang sa lumit ng lumit. Pero never kailan pa man na napatunayan itong grupo ng Iglesia ni Manalong ito na meron tayong tinukahan na kahit 1,000 ka, 2,000 ka, ganun tayo. Opo, yun ang at saka meron pa sila sinabi, sabi raw natin, di tayo nang hihingi ng pera sa mga hindi nating kapatid, Opo. Ang saksi ko diyan si Mrs. Ong Nagbigay nga si Mrs. Ong ng malaking pera, naka-cheque, pinasoli ko, Brother Joseph alam mo ang ginamit nilang batayan tayo raw hindi nang hihingi ng pera. Nanghihingi ka. Ipakita natin yun kung naka-ready yung salita nila na yun Meron daw po tayo. Hindi daw ako nanghihingi. Sabi ko raw hindi ako nanghihingi. Pero nanghihingi raw, tapos may binasa sila. Tingnan niyo kung paano manloko itong magkakabarkadang ito. Kaya sabi ko, desperate na ito Wala nang magagawa Iglesia ni Manalo. Hindi lalaban ng diskusyon at hindi lalaban ng patas.
maninira na lang, kukuha ng mga hindi magkakaugnay na mga salita, tapos parilitawin, lalagyan ng malisya, Brother Joseph. Mismo po, ganyan Alam mo, ang ginagawa kagaya nun. Tayo talagang doktrina natin, hindi tayo kumukuha ng abuloy sa hindi nating kapatid na hindi pa bautisado. Hindi kagaya sa kanila, pag niyaya ka ng bisita, sasamba ka sa kanilang kapilya, pag aabuluyan ka, tatapatan ka ng kahon, di ba? Opo. Ganon ang mga ginagawa sa bisita. Pinupuna natin yun. Tapos hindi raw totoo na hindi tayo kumukuha sa bisita o sa hindi kapatid. Ang katunayan daw, may binasa sila. Pakita nga natin yung party na yan, Brother John. Sige po. Hindi ho totoo yun eh. Iyon, sinasabi niya yun. Opo. At madalas ipinaririnig niya, pagka hindi kayo miyembro dito, huwag kayong magbibigay. Pero, Ang dami yan. ito mga halimbawa ng mga sulat eh. Pero hindi ko na po babasahin yung mga pangalan ng sinulatan nila, mga politiko at government officials. Local and national po. Paano sasabihin niya? Ito, si Honorable, masama nga palang banggitin yung pangalan, ano? Baka naman miyembro niya yan. Hindi, Katoliko ito eh. Opo. Itong isang ito, miyembro pa yata ito ng Opus Dei. Opus Dei ho yata yan eh. Meron pang, hindi ko malaman kung ito protestante. Pag naharap kasi sa simbahan protestante nagsisimba ito eh. Opo. Pero, yung sabihin nila na puro miyembro lang nila, yung kanilang hinihingan, hindi ho totoo yun eh. Paano sila nang hihingi? Dito kasi, ang sabi niya... Yung ginawang concert po nito nakaraan lang. Humingi po sila ng pera sa mga politiko at mga government official sa pamamagitan ng sinasabi nilang a very special love offering. At alam mo na kapatid na Michael, kung magkano per ticket nun? Isipin nyo, yung isa sa mga government officials po natin, pinadalhan ng 10 ticket na bawat ticket po 20,000. Dito kasi meron ding pinadala ng 5 yung hinihingi. Opo. Hindi naman pala puro 10. Meron palang hinihingan ng... Sandali po, kung 10 yun, binayaran halimbawa ng government officials, lumilitaw, nakuha na niya ng 200,000 pesos. Isipin nyo, sa gobyerno yun. Matalino ho yung ating namiminuno sa pamahalaan na isa sa mga pinadala niya. Dahil ang nakalagay nga po ay this one's for you, bagamat ticket ay 10. Ang kinuha lang po, isa lang. This one's for you. Pero kung this stands for you... Pero, ito ang issue rito eh. Kasi nungalingan yung sinasabi niya na hindi raw sila nang hihingi sa hindi nila miyembro. Titigan nga po ninyo, baka sabihin nyo, hindi siguro totoo yung sinasabi yung sulat na yan. Makikita po ninyo sa inyong TV screen, makikita po ninyo yung sinasabing a very special love offering in song. Sinong kakanta ho doon? May underline, nilagyan po natin ang underline yun. Meron doon, sabi rito, distinguished showbiz personalities pool their talents together to complement Brother Eli Soriano's innate artistry in rendering his own interpretation of songs and music. Magbigay tayo ng isa sa halimbawa ng kanta ng puno. Tinan mo kapatid na Jose, kundi panluloko ginagawa. Nanghingi raw tayo doon sa mga government officials. At meron pang makapal talaga ang sikmura dahil pinakita pa kumwari yung kapiraso nung yung letter. Yung sulat. Panghihingi ba ito? Hindi panghihingi ito eh. Babasahin ko, lagay nga natin sa screen. Brother Meg, kung ano yung nakalagay dyan. Yung love offering, parang pinatutunog niya, love offering, pera yung hinihingi. Eto, we are privileged to cordially invite you to a dinner date and a very special love offering in songs and entertainment is scheduled on March 13, 2003 at the Grand Ballroom of the Westin Philippine Plaza Hotel, CCP Complex, Pasay City. Hindi love offering na pera ito kundi love offering na in songs and entertainment at hindi ang mga tao at hindi yung government official ang magla-love offering. Ako nga magla-love offering dahil ako kakanta, hindi ko pa naman tanga.
Hindi mo naman tayo itong magkakabarkadang ito, no? Ulitin natin, ano? We are privileged to cordially invite you to a dinner date and a very special love offering in song and entertainment is scheduled on March 13, 2003 at the Grand Ballroom of the Westin Philippine Plaza Hotel, CCP Complex, Pasay City. Distinguished showbiz personalities poured their talents together to complement Brother Eli Soriano's innate artistry in rendering his own interpretation of songs and music. The result is an inspiring musical presentation entitled This One's For You. At para saan ito? Para sa akin ba to, Brother Joseph? Ituloy natin ang bata. Kung hindi ba talagang merong isang batalyong demonyo ang utak nitong magkaibigang ito, no? Bakit pinatutunog na para sa akin ito at nanghihingi tayo sa mga hindi nating kapatid, ano? Ituloy natin yung pagbabasa doon. This show is so titled because the projected accomplishment of its fundraising objective is hope to showcase how God-given talents could help realize a noble project like ang dating Daan Polyclinic and Hospital. This hospital that offers free medical services will have to be provided with additional equipments and facilities to better serve the poor. In this case, therefore, This One's For You highlights the yearning of a preacher who, in furtherance of his spiritual and social responsibility, has gone out of his way to accommodate the destitute and the underprivileged sectors of our society. To them, this love concert is heartily dedicated in the very same token that it is dedicated to you with a fervent hope that you may share because we know you also care. Yan, Brother Joseph. Yan ang sulat na ipinadala sa mga sa senador, sa congressman, ano, di ba, no? Ang isa napadala niyan, si Senador, ayaw pa nilang banggitin, si Senador Villar, na nagkaloob naman ng isang ticket na, ang ticket na yon ay sponsor, Brother Joseph. 20,000 yun. Sponsor kasi yun, Oo. alam mo naman kung ano kahulugan ng sponsor. Iba naman yun doon sa ticket na ordinaryo kaysa doon sa sponsor, di ba? Tama po. Ngayon, pinalilitaw, kumukuha daw tayo ng pera sa hindi nating kapatid. Unang-una, hindi naman ako gumawa nito. Ang gumawa nito si Dr. Miguelito Manalaysay, medical director ng Ad Polyclinic. Paano mapupunta sa akin yung pera nito? Ako nga abonado rito Alam mo kung bakit, Brother Joseph? Bakit po? Ako nagbayad dun sa mga artist na nag-perform dito Kay Pilita, kay Nanette Inventor, sa Pork Chop Do, o di ba sa Sex Bomb Dancers, nandun sila Kaya nga punong-puno ng tao yung Grand Ballroom ng Philippine Plaza Hotel At kalahati nga ron libre. At mo, pinapatunog, nangungulekta raw tayo ng pera sa hindi na ticket yun, Opo. At fundraising ticket ito, at may pagkain, may dinner date doon. Naka-Philippine Plaza Hotel ka, Westin Philippine Plaza. Natural, may bayad yung ticket doon, Brother Joseph. Ibig po sabihin, Brother Eli, medyo itong pagtatanga-tangahan nitong dalawang ito ay nagmukha lalong talagang tanga dahil sa una... Hindi nagmukhang tanga-tanga talaga. Natural na nila. Biro mo, yung love offering of songs and very special love offering in song and entertainment. Pinalilitaw na ang hinihinga natin ng love offering yung mga tao. Yung mga Hindi. tao. Ako nga ang nag-o-offering nitong songs na ito Medyo, kapatid na Josel, medyo hindi ako nakapag-aral pero mas mukhang matindi ang katangahan nitong dalawang ito. At isa pa po, Brother Eli, itong Michael naman, yung pong title na This One's For You, inakala naman na dapat kung 10 ang ibibigay, dapat this stands for you. Yung title nung palatuntunan ay inakala naman na request natin dun sa particular na tao. Alam mo, ang paliwanag sa akin dyan ng producer, alam mo producer nito, yung Ad Prestige na ang paliwanag, kaya 10 ticket ang bigay nila. If in case the good senator will come, at kung 10 sila, yung isang lamesa kasi 10 Opo. Bawat lamesa 10. Kaya, yung isang lamesa na 10, kung kukunin niya lahat yon, magkakasama na sila doon lahat ng mga kaibigan niya. Hindi sila maghihiwa-hiwalay. Ganun na po. Kaya yung binigay na ticket 10-10 doon sa
inaakala nung ano na makakagawa ng ganon, ano. Pero kumuha lang ng isa si Senador Villar, baka bira-bira sabi ba naman daw kaya kinuha isa lang, this one's for you. Nagmumukhang kawawa naman ang kapatid na Josel. Pero ang napansin ko po dito, yung pangako mo, Paul, na sabi mo ipakikita mo at babasahin mo, nangihingi, ticket yan ng concert, natural concert yan, ay merong bayad yan. Ang hinahanap at pinangako mo ngayon sa mga tao, patutunayan mong nangihingi tayo, nasaan yun, kapatid na Nangihingi Josel? kami sa hindi kapatid. Opo, nasaan yun? Na hindi ticket yan kapatid, hinihinga natin ng abuloy. Ano? Opo. Ang liwanag niyan, ticket yan natural. Kung yan na may nakakapunta ng kahit paano concert sa tabing babukid nila, kahit paano may bayad yan. Sabungan na sabungan. Bro Joseph, may bayad Baka ito isa na isa hindi nagbabayad. Baka gate crasher itong Paul na ito. Siguro, ganun nga. Pero kung ikaw, marangal na tao, manonood ka ng concert, magbabayad ka ng Oo ticket. naman. Dahil mapapanood mo si Pilita, saka si Nanette, hindi ba mga performer par excellence yan, Brother Joseph? Opo, Brother Eli. At saka yung Pork Chop Duo, at saka yung sikat ngayon na Sex Bomb Dancer. Sex Bomb, Idagdag mo pa ron, nandun si Brother Eli, di ba? Tondira. Ay, mabuti nga iset mo nga, pakita lang natin yung di kumanta kami ni Pilita, no? Yung kapiraso ron, ano? Pakita nyo lang. Tapos, at nung pagkatapos nun, sabi ni Pilita, pagkakulang pa, brother, ang pampatayo mo ng ospital, mag-concert ulit tayo sa Araneta, sabi ni Pilita di ba? At pati si Pilita, na-persuade siya na tumulong dahil alam niyang yung ating lilikuming pera doon sa concert, hindi naman papupunta sa akin. Paano ako ngayon pararatangan na ako'y ganid sa dayok-dok sa pera, Brother Danny? At hindi po maliwanag na panghihingi yun. Kung tayo may ticket, pinapalitan nyo yun ng serbisyo. Oo, walang hindi panghihingi yun At palagay ko. Hindi panghihingi yun. At saka hindi natin doktrinang abuluyan ito. Ito'y para sa fundraising talaga ng isang ospital. Hindi ito panghihingi, Brother Danny, ng abuloy sa hindi kapatid. Akala ko pa naman meron ng matibay na batayan ito si Paul. At ewan ko lang kung tatayuan ka, sana kinuha mo yung panig ng senador at tanungin mo, hiningan ka ba talaga? O ang ibinigay sa kanya ay ticket. Na kailangan ng mga may kapalit na mga serbisyo sa kanya dahil mga ganong may ticket, talagang may serbisyo namang ipapalit sa'yo, kapatid na Josel. At may dinner yun, Brother. Opo, may pagkain po yun. Ayun. At ang proceeds, kagaya ng sinasabi ni Brother Eli, hindi abuluyan ito sa atin na ikamo para sa mga hindi kapatid hinihingi. Wala akong ganun Kundi kagaya nun, sa isang ospital na ang siniservisyohan naman, hindi lang naman kapatiran, kundi pati yung hindi nga nating kapatid At saka walang bayad. Wala pong bayad. Ang totoo niyan, Paul, pagka nagkasakit ka, ikaw din, Michael, at halimbawa hindi ka tinanggap dyan sa inyong ospital dahil wala kang pambayad dyan, pumunta ka sa amin. Hindi ka namin re-reject. At para patunayan yan, kapatid na Josel, hinuong isang araw ito, kung ide-dare ni Paul, mayroon tayong isang pasyente doon, Iglesia ni Manalo. Masungit pa nga tutulan mo ngayon, Paul. Nagalit pa nga yung Iglesia ni Manalo. Presko pa nga ang dating Brother Danny, nainis pa raw dahil hindi dinatnan yung director ng ospital na nakakaalam ng machine. Meron kasi tayong isang bagong machine, one of the latest machine in diagnosing a person's condition, yung tinatawag na ARDK from Taiwan. Ang nakakaalam lang nun, kung bagong labas yun, isang doktor pa lang natin ang nakakaalam. Nataon, dumating yung isang pasyenteng Iglesia ni Manalo, wala naman si Dr. Mandalaysay. At saka si Doris na taga-Taiwan, Natural, hindi agad nagsusungit daw. Sabi nung kapatid ni Brother Yuli, Brother Joseph. Opo, narinig ko rin po yun. Kaya, paano, palagay ko, lagi ito, bawat galaw nitong grupong ito, kapatid na Josel, bokya ka. Kaya, lalo ngayong mababantad, ang masama. Desperado kasi, Brother Danny. Ang masama nito, kapatid na Josel, pag ito'y sinitan ng senador, bakit mo naman sinasabihin ng senador, ba't mo naman sinabing ako'y hiningan? Ang binabigay sa akin, ticket, hindi ako nihingan. Iba yung binigyan ka ng ticket, at iba yung hiningan ka ng pera. Yun ang ilitaw mo, Paul. Sinong hiningan mo ng pera? At intayin mo, pag nailitaw natin yung mga abule ng Iglesia ni Manalo sa katutak, di lalo kang matataranta. Nandiyan na ba, Brother Danny,
yung duet namin ni Pilita, tapos sabi ni Pilita sige, maganda tayo ulit. Meron ka dyan ba? Ready na ba? Nire-ready pa? Ayan. Yun na lang natin. Kaya itong si Paul na ito, may kabagong ka-duet ka pa ngayon, yung Michael na yun. Parehas kayong, kunyari nagtatanga-tangahan Huwag na kayong magtanga-tangahan dahil yun na talaga kayo At saka alam nila hindi para sa akin yan, Brother Joseph. Oo. Alam nila na hindi para sa akin yan. Talagang they are just after to destroy my person. Pero alam nila na yung mga perang pinag-uusapan dyan, miski yung 20 million na hinihingi kong tulong ng kapatiran para ako'y maalwa na naman ng isip ko kasi nakasubo na Hindi naman pwedeng hindi mo lalagyan ng bubong ito di ba? At hindi mo ipapatapos para masilungan ng kapatiran. Mula sa lupa, sa tambak, sa pundasyon, sa estruktura, talagang ako na ang hindi naman ako humihingi sa kapatiran, kaya lang, di ko na talaga kaya, kaya inilapit ko sa kanila. Pero wala akong tinukayo, 1,000 ka. Wala nun Kinukwenta ko lang sa kapatid na, 20,000 kapatid lang, tigi-tigi 1,000, may 20 milyon na tayo Alam mo naman ang gastusin alam mo, actually, ating ipina-appraise ito sa appraisal, Brother Danny, Opo. Ang halaga nito mahigit pa sa 1 billion ang lupain dito at saka yung ating building Brother Joseph. Pati yung orphanages dito at pati ospital at eskwela. Mahigit pa sa 1 billion pero ang inilapit ko sa kapatiran, 20 milyon lang, hindi pa nga nakumpleto. Wala. Kasi nga, wala nga kayong tinukahan. ngayon sa aking pangsira sa akin. Opo. Kaya nga po nagkagano. Kasi nga wala kayong tinukahan, Brother Eli. Had it been na talagang yun naging tutukan at 20,000 katao pinagbigay natin pilit ng tag 1,000, sana nakapag-raise nga ng gano'n. Wala nga po kasi nun At Hindi nyo ginawa yun Oo, at saka kapatid na Josel, kung talagang gano'n yan, dapat ilitaw mo ngayon, kahit isang tao, sino yung isang tao na yon na tinukahan natin ng 1,000 at maglitaw siya. Wala naman nagbibigay si Brother Eli ng kuteho. Maglagay ka ng witness mo na magpapatunay na may gano. Baka si Bernardo Santiago, gusto mo isalang uli for the second time na maghayag na naman ng kahihiyan ninyong mga kapalpakan ninyo sa inyong mga sinasabi. At ang isa pa, kapatid na Josel, na napansin natin, may talagang ito walang kilabot. At ang totoo, lagi nga napapansin mo ba yung ganun? At ang totoo, mayroon silang mga tinukahan na medyo liliguin niya, delay niya, di ba? At akala naman mo, makakalimutan natin yan kailan pa man. At nandyan si Brother Eli, hindi naman tayo papayag na ganyan lang ang iyong gagawin. Mabuti pa, kami ang pintasan mo, okay lang. Pero, Bagay, Brother Danny, itong barkadahang ito talagang mga wala na sa sarili Hindi na alam ang mga sinasabi Mismo si Cabularan sinasabi, si Brother Eli Rawe, nagpapayaman sa relihiyon. Diba? Pero sa isang pagkakataon, sinasabi naman niya, baon sa utang si Brother Eli. Ano ba sa dalawang yun ang tama, Brother Danny? Yung nagpapayaman sa relihiyon o maraming pagkakautang? Di ba ang ebidensya nasa kanila? Na yung kanilang puno nga dati, Brother Josel, Brother Danny, inaamin nila, isang panahon, wala nga pambayad sa upa sa bangka 2 sentimo yun, Brother Danny. Correct. Ngayon ba, Brother Danny, wala ba silang kahit 2 sentimo? Nakadeclare sa Philippine Free Press, at hindi naman atin yun, na-declare. Sige noong Manalo, isang super billionaire. Hindi maitatanggi yun, labas ng Philippine Free Press yan. Pero ba tayo diyang maipapakita na sinabi nga nung ganong magazine, Brother Danny yun? Oo, mayroon nun. Hintayin na lang natin tutulan ni Paul. Ayan. Yan. Meron pala paano ngayon yan? Ang tanong natin dyan, anong negosyo mayroon si Ginoong Manalo para maging isang bilyonaryo siya? Yan lang naman ang ating tanong nun. Sino ngayon? Ang tinatanong natin sino ngayon ang nagpapayaman ngayon? Yan ang ating tanong. Pero Danny, tatanong ko pa yun. Obvious naman, laki ng kapilya nila. Wag na siya. Wag na yung kanilang puno. Yan lang mga ministro na yan Paul, gaano ba? Sa magkano dahilan ba? Kasi ako, kung halimbawa, kasinungalingan na lang ang sasabihin ko, at sabihin mo, babayaran mo kami sa ngalan ng reliyon, hindi ko gagawin Ewan ko, may ibang mga ministro dyan, dahil swelduhan, nagsasalita ng mga kung ano-anong kasinungalingan. Hindi pa ministro, Brother Joseph. Ano? Yun lang utol ko kaya nga nandyan namamantikaan ng uso nun dahil sumama dyan
Oh, hindi. O kasi hindi pa ministro. Isang motibo. Oo, kaya nga nandyan yun eh. Kasi yan eh, binigyan ng trabaho, Brother Joseph. Yan eh, binigyan ng pabahay. Oo. Di ba? Oo. Saan nakatira? Doon mismo sa lugar nila, Brother Eli, sa Central. Di ba? Yan ang mga dayok-dok. Oo. Di ba, Paul? Kamo. Ikaw naman, Paul. Alam mo naman yun eh. Di ba? Kasi wala kayong batayan dyan. Sana man lang, pag nagsasalita kayo ng ganyan, ipakita mo ebidensya sa batas ng tao o kaya sa Biblia, meron kayong batayan. Yung ba namang pagtitinda ng lumpia at saka ng soft drinks saan mo kukunin yung batayan na illegal yon para paratangan mo na ang nagtinda ng lumpia at soft drinks dayok-dok sa kwarta? Yun ay kantsaw lang, kapatid Ay, na nako. Josel, ng mga taong mapanghamak ng kapwa at sanay sa mga big time na deal na wala namang mailitaw na magandang pinanggalingan, pero hindi tayo Alam ako, marami ko alam na big time na deal eh. Opo. Sa politiko, big time. Opo naman, brother Milyunan Eli. ng tawag doon. Walang Opo. kwenta, lumpia mo ron. Kahit 10 taon ka magtinda ng lumpia, isang eleksyon lang eh. Kulang. Di ba, no? Ganun yan eh. Ako merong alam na gano'n, kaya hindi ko na lang sasabihin. Medyo... Kahit pilitin ako, di ko sasabihin yun. Pero meron ako nakausap na politiko, gano'n ang sabi sa akin. Talaga po. Pero si Paul, umamin lang. Alam ni Paul yun Paul. Di ba, Paul? Paul ka talaga. Tayo nga, Brother Josel nagtitinda tayo ng lumpia, di ba? Oo. Pero hindi natin kinakalakala miyembro dito. Ay, hindi. Na hindi ipinapangako sa politiko, Brother Joseph. Oo, kaya hindi Diba? kailan man nangyari yan. Tayo ang ating, tinan mo nga, magbenta ka ng lumpia. Hindi ba yun trabaho ng isang mahirap yan, Brother Joseph? Saka lang yung trabaho ng mahirap na Marangal, oo. Hindi ba kagaya ng mga kilala natin, Brother Joseph? Oo. Ang politiko talagang pinatatakbo pa sa loob ng kanilang compound at talagang nananakbo, Brother Joseph. Hinihingal. Dahil hinahabol yung boto na ipinangako ng mga walang hiya na hindi naman totoo, Brother Joseph. Oo nga. Kaya nga yung kanila pinagmamalaking boto pagka natapos na eleksyon napapatunayang walang kwenta yung sinabi nila No. Hindi napapatunayang nagkaroon ng bigat. Di ba? Yung kanila sinasabing boto. Alam na ng tao yun. Hindi nakaguhit na sa kasaysayan, Brother Joseph. Alam na yan. Kaya ako Politiko. medyo ginisawan ako siguro. Maganda siguro, kapatid na Mel. Medyo pampaano tayo, pampakalma tayo ng konti. Ito naman, Brother Eli, yung inyong duet ni Pilita. Sincerely, brother, not because I met you and I know that what you are doing is for a very worthy cause. I understand that you want to build a medical center or a hospital for this time. For the indigents. Yes. So anytime, kung kulang ang kinita mo ngayong gabi, brother. Dadagdagan mo. Syempre. No, dapat gawa tayo ng iba pang show. Sa Araneta. Araneta na tayo. Maupuan Dito wala nga Sa Maliit Araneta na po sa tayo. Araneta Okay. God willing. Yes, brother. And thank you so much. Anytime, brother. Thank you. Thank you, Pilita. God bless you. Panoorin po natin muli ang isang VTR tungkol sa... Akala ko may kanta. Di ba na pinatikim ng kapilato kasi? Sana sila ang Brother Mel. Para naman tayo medyo... Kapraso na. Ganun ba yun? At nang ito si Paul yung mahimas-masa naman kahit kapiraso. Paul, mag-isip-isip kayo. Wag naman na masyadong below the belt ang inyong ginagawa. Oo. Nibatayan man Hindi, lamang wala na yan Order ng central nila yan ganun po. All out kahit ano pa ang diferensya. Alas Adam yan Alas Adam. Kahit ano pa. Wala lang katwirang papakinggan yan. Biro mo iparatang sa akin lahat yan. Pati concert. Dayok-dawok daw ako sa pera. Kaya ako nag-concert dahil nga doon sa mga kawawang mga tao, di ba? Kaya nagtitinda para doon sa orphanage, panggamot ng mga... pero sa akin, ibinabagsak natin, di ba? Ang ibig sabihin yan, yan mga yan, hindi makakahikayat ng mga members natin. Meron daw tumawag sa kanilang member, sabi raw, nagre-reklamo, ba't nyo naman inaatake yung puno namin? Meron ba membro rito tatawag na yung na ba't aatake ko? It doesn't conform with the ordinary promptings of ordinary men with common sense. Wala namang maniniwala sa Sabi kanila. nga po kasi, Brother Edding, insecure yung mga yan No. Kaya kahit concert, Brother Joseph, hindi naman Pinakikialaman na. Hindi rin po pang-concert ang boses ninyo, Brother Eddie. Pakita nga natin, Brother Joseph, kung hindi nga pang-concert. Sige nga,
patingin mo Wala dati. silang pakialam kung hindi pang concert ang boses ko. Sabi nga ni Director Boots, wala sa boses yan. Nasa tao yan. Tama. Meron tao, kahit pangit ka, ang tingin sa'yo maganda. Di ba? Meron naman tao, kahit tao, pero ang tingin mo tuko. Di ba? Ganun yung Brother Joseph. Ready na ikaw, kahit doblehin pa ang talent fee, hindi mo kayang kumanta ng ganyan eh. Inggit lang yan, inggit lang. Inggit lang yan. Pero sana magkaroon ng concert, tuko in concert. Di ba? Baka sakaling bumenta. Pero para mangantsaw ka, kita mo naman. Kayang-kaya ni Brother Eli makiduet kay ano? Pilita. Attorney, ano ba ang inyong comment doon sa inyong napanood na yon? Very good. At saka si Claire. Nandiyan din si Claire, ha? Oo. Special appearance. Claire de la Fuente ba yun? Oo, wala namang walang talent fee yun. Yun, walang bayad yun, brother. Kita mo, ayan ganyan yung kakantsaw-kantsawin mo. Ay, naku kayo. O sana nanood ka na lang, nasiyahan ka pa eh. O, di ba? Kita mo, Spanish pa yun. Ano nasabi sa'yo, Paul? Parang Sir Bingüenza? Yan ba? Ano ba yun? Ay, naku. Joseph, sa susunod, padala mo ng complimentary ticket. Ganon? Yun. Oo, sabagay eh. Baka allergic sa may bayad na concert yan eh. Complimentary. Meron naman ganun. Complimentary ticket. Pero ngayon ko lang nalaman, kapatid na Josel, na yung ticket para sa kanya panghihingi. Markado na sa kanya yun. Na pag may ticket, panghingi. Kaya pag siya nanood ng sine at binigyan siya ng ticket, Siya. o Nangingi siya. lumalabas, ninihingan siya ng pera. Napakatanga naman nun. Okay. Sample lang yun, Paul. Pero alam mo, kung nakakita mo yung nakabuuan ng concert na yun, aba, kahit na 10 ticket nga, bibilin mo. Di ba, attorney? No? Kung may pera din lang. Ayaw eh. Gusto pa nila, more, gumagano. Ayan. Hanggang kantsaw na lang kayo. Nilalagyan nyo na lang talaga ng masamang kulay. Lahat na lang ng kilos na Masama talaga isip makita kay kasi Brother niya. Eli. Wala ka nang makikita ng ano dyan. Masama isip ng mga tao na yan. Pero kapatid Dalus, nakalulungkot isipin na itong mga taong ito ay maiisip mo na ganun sila kagarapal. Bagaman hindi nagtataas ng boses yan, ano? Kagarapal, ganun ka. Maliwanag na yun ay pangwawalang hiyat, pambabas. Panliligaw sa kapwa, Brother Danny. Totoo po yan. Biro mo concert, sasabihin, nanghihingi raw tayo sa hindi nating kapatid. Panghihingi ba yung concert, yung ticket yun? Opo. At saka yung may tinukahan daw ako. Wala naman akong tinukahan, nagkukwenta ako eh. Noong ibinigay sa akin na kailangan ng construction company. Di ba, no? Kaya, kitang-kita mo na ang intention evil eh. Evil intention. At saka, dinidirekto sa akin para bang ako makikinabang doon sa pera, no? Totoo po. Hindi naman corporation tolls ang ating samahan kagaya sa kanila. Ang corporation so lang may karapatan lang yung puno eh. Puno. O sa atin hindi. Itong atin eh isang non-stock aggregate corporation rather than na ang control nito ay nasa 2/3 part ng mga kapatid, di ba? Opo. Yun ang nakalagay sa ating rehistro. Pero ano yan nililigaw lahat nitong magkakabarkadang ministro ng Iglesia ni Manalo kasi desperado yung mga yan dahil alam nilang nababakbakan sila ng miyembro sa pakikinig sa atin. Kaya ang target nila, sirain yung aking person. Yung person ko ang target nila. Opo, Kasi po naman, Brother Eli, linggo-linggo na lang. Brother Danny. Opo, lagi may mga nalalagas na miyembro nila sa kanila. Kaya nga nahalata ako sa programa nila pinag-aanyaya na pati pagsamba eh. Talaga ko wala nang sumasamba eh. Saka umina po, Abulen, Brother Eli. Oo, umina. At saka doon, alam mo, balita ko doon sa Pasig, mas marami na tayong miyembro sa kanila sa Pasig. Totoo yan. Mas marami na kasi pag lumalabas yung mga sumamba sa kanila at yung lumalabas yung sa atin, nagkasabay, ang dami nun sa atin eh. Talagang inag-aalala ito mga ito na pag pinabayaan nila tayo, ilang panahon pa, yung mga kapilya nila, magkakalugan ng miyembro. Nilalayasan na kasi, Brother Danny. Hindi na nila maawat ng mga miyembro nila. Kaya kanina lang, kapatid na Willie, binabati po natin yung ating mga bagong kapatid. 90 silang lahat. Ang mahigit 10 doon, kapatid na Willie, ay Iglesia ni Cristo dati. Nabautismuhan po yan kanina sa Apalit, Pampanga lamang. Pero may binotismuhan doon may binotismuhan din kanina yata sa Naga, Brother Danny.
At may mga iglesia ni Cristo rin. Opo. At yung binotismo sa Zamboanga, Zamboanga. saka sa Agdao ng Davao, may mga iglesia ni Manalo rin. Kaya sila kabado sila. Kaya ang target niya man, siraan ng aking pagkatao. Opo. Kasi po, natatauhan na po yung mga miyembro nila eh. Sila na lang ang hindi. Ito mga ministrong ito, nabayarin. Di ba? Pero yung mga miyembro, palibhasa, talagang pagka nakapagsuri, nakikita po nila kung sino nagsasabi ng tapat. Umaalis sila dyan. Hindi naman mga bibirong mga miyembro, kapatid na Dani. Mga handog, 60 years na dyan, 38 years. Yung isang kapatid na kausap kong bagong-bago lang din. 38 years siya dyan. Handog siya. At nako, alam nyo ba, dyan pa sa may central nagtatrabaho. Ngayon nga, umalis na sa kanilang bahay dahil ginugulo sila. Ganyan ho mga kababayan. Pero yung isa nga, gwardiya pa sa Central, Brother Joseph. Kaya sila, na sila. Talagang sila, desperado na to destroy me. Opo. Ano yan defamation, they are maligning my person. Dahil nga doon, kasi wala naman silang pinagbabatayan para sabihin nilang dayukduk ako sa pera. Dayukduk pa sa pera, magtinda ka ng... hindi batayan, hindi tatanggapin sa husgado yun. Na kung mo nagtinda ka ng lumpia at saka ng soft drink, dayukduk ka na sa pera. At tapos kung ikaw nagkarkula ka na kailangan ng 20 million ng magagastos sa ating convention center, dayukduk ka na sa pera. Wala siyang pagbabatayan, miski sa husgado Brother Danny. Opo. Wala po. Kung ano nga po, Brother Eli, sila nga ang dayukduk. Bili mo, pati pasugo, pinababayaran nila. Yung pasugo, sislos, na yan humingi ng abol yan para makapag-imprenta, di ba? Oo. Tapos nung ma-imprenta na, pababayaran naman sa mga miyembro. Dalawang beses binayaran. Talaga. Oo, dayok-dok. Yan ang mga dupang. Kasi yan ang ating mga tagapakinig. We just want to show you. Once in a while. Alam mo, ang binayaran nila ng 20 mil, kung meron man nagbayad, isa lang naman ang kinuhang ticket ni Honorable Villar para makatulong nga siya, di ba? Opo. Yung binayaran naman nila, yung show, Brother Dan. Opo. Saka sulit na sulit po yung brother. Pero mo naman, nakita nila ang sex bomb dancer. Nakita nila rin si Miss Nanette Inventor, nandun din Nandiyan ba yun, Brother Joseph? Opo, meron po tayo. Asan? Sige nga, pwede yan. Ipatis na Thank you po, kapiraso lang. Ako, Brother Joseph, gusto ko makita kasi... ganon. Hindi nanood si Brother Willie. Ikakasal kasi siya kinamukha. Biro nyo naman Sige, mo muna. Brother Joseph, biro mo na makita mo naman si Jopay. Lalo na, si Rochelle. Ganun ba? Ay, nako. At alam mo, Paul, sa totoo lang po mga kababayan, kung yung mga ipinaparatang nila kay Brother Eli na yan, talagang kaya nilang patunayan, matagal na nilang inilaban sa diskusyon. Sa diskusyon yan, sa debate. Humarap na yung mga yan. Lalaban sa diskusyon dahil ipapagsasampal lang sa pagmumukha ko yung mga sinasabi nila. Kaya lang naman nila nagagawa yan dahil di takaharap. Sa harapan, di nila kayang gawin yan. Dahil uusisahin ko sa kanila, saan mong tape kinuha yan? Yung voice na yan, saan mo kinuha yan? Hindi yan nakapareho ng video. Hindi yan ang kasama ng video. Saan mo kinuha yan? They will be exposed talaga sa publiko na sila merong malicious intent. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang komento ko tungkol sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Totoo na kapag tinanggap natin si Hesus, magiging anak tayo ng Diyos by adoption. Pero walang garantiya na magiging Diyos tayo. Ang pinagbabatayan kasi ni Brother Eli Sorian ay yung nasusulat sa mga awit na ang tinutukoy ay ang mga hukom sa Israel. Nasusulat kasi sa kautusan sa Israel sa pamamagitan ni Asaph, tinawag na mga Diyos ang mga hukom sa Israel dahil sila ang may otoridad na maghatol sa ngalan ng Diyos, hindi dahil sila'y naging Diyos sa kalagayan. Ang tawag ay tungkulin at pananagutan, hindi pagka-Diyos. Kaya nga dito sa Pilipinas, ang tawag sa mga nasa Supreme Court ay mga Diyos na nasa Padre Faure Street. Sa mga banat ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, halatang pikon at masyadong personal ang mga atake dahil napapahiya sila sa hamong debate,
ni Brother Eli. Pero ang pangit tignan na nagre-resort sila sa ganitong pag-uugali. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, please like, subscribe, share and comment. Maraming salamat sa panonood.